Sa ating pong pag-aaralan ay about passion, pagsabi passion. Ito po ay take this life and love it. Ang buhay na meron ka, angkinin mo, ariin mo, at mahalin mo. Paano yun, pastor? Pahalagahan mo. Tignan mo yung mga bagay. In short, count your blessing. Sabihin mo sa katabi mo, count your blessing. One by one. Ang dami mong pagpapala, provision ng Lord, na minsan hindi mo nalalasahan, hindi mo nai-enjoy. Why? Dahil minsan nakafocus ka sa mga wala sa'yo. Amen? Yung upuan na yan, na inupuan ninyo, itong church na ginaganapan natin, itong lugar na ito, blessing yan. Amen? Yung may sakit na insomnia na umaattend kapag ganitong oras, nakakatulog. Blessing yan. Hello? Alam nyo, napakarami nating pagpapala. Love your life. Regalo ng Diyos yan. Kaya lang, hindi mo nakikita. Ang nakikita mo, you are starting comparing yourself sa iba. Mas matangkad sila, mas kulot sila, mas maputi, mas payat. Hindi ganun ang labanan. Tingnan mo ang sarili mo. Ang dami mong napagtagumpayan na laban. Ang dami mong mga bagay na akala mo hindi mo na malalampasan. In fact, umalis ka na nga sa Lord, sa relasyon mo, pero hindi ka pinabayaan, nanunumbalik ka sa Diyos. Blessing yan. Amen? Kasi sabi ko kanina, at sasabihin ko ulit ngayon, na ang pagpapala ay hindi ho nakabase sa lugar kung nasaan ka. Nakabase sa tao kung sino ka. Dahil ang Diyos ay sumasa iyo. Kaya pinagpapala minsan ng isang lugar because of you. Amen. Dahil nasa iyo ang Panginoon. Kahit saan ka dalhin ng Diyos, hindi ka natatakot. Mababasa natin sa Old Testament, si Jacob nung panahon ng taggutom, doon pa inutusan ng Diyos na siya'y magtanim. Nung panahon ng taggutom, ng drought, walang ulan, dry ang lupa, inutusan ng Diyos si Jacob na magtanim. Minsan, sabi natin, minsan wala sa common sense, pero kasi nga hindi nakabase sa paligid mo, nakabase ito sa relasyon mo sa Diyos. Amen. Hindi ba tayo nagtataka? Tayong mga Pilipino, hindi naman gano'ng kayaman, kahit pumunta ka sa Pilipinas, kidnap me, walang kikidnap sa'yo. Di ba? Pupunta ka sa Pilipinas, yung iba mayayaman, hindi ba kalabas-labas? Kailangan may bodyguard, kailangan may ano. Ikaw lalabas ka dyan, wala lang. Sa biyaya mo lamang, kakain ka kung saan. Kahit maglagay ka nga kidnap, walang kikidnap sa'yo. Amen, blessing yan. Pagkasabi blessing yan. Ito pa, nagtatrabaho tayo dito sa Switzerland. Yung iba sa inyo, pinagkatiwala ang mansyon ng yung employer. Tingnan mo sinasakyan mo yung kanyang Mercedes, yung kanyang Porsche, yung kanyang lahat ng mamahaling sasakyan. Siya ang nagbabayad ng insurance, siya ang nagbabayad ng gasolina. Ikaw nagdadrive ka. Blessing yan. Amen. Kapag wala si sir, si madam, swimming ka ngayon, yung jacuzzi nila. Blessing yan. Kaya tignan mo, huwag kang magreklamo. Amen po ba? Hallelujah. Pastor, may bagyo ngayon. Blessing yan, nandito ka. Paano naman yung pamilya? Kaya ka nandito para ipagpipray natin sila. Mamaya, i-announce ko na, mamaya yung ating pong mission offering, doon natin gagawin. Okay? Pagpipray natin ng Lord, ang mission offering na ito, kasi sa Luzon, ginawa nila kanina. We will try na magtanim tayo, sabi ng kanyang salita, ang nagbibigay o tumutulong sa mahihirap. Yung mahihirap ay yung alam mong hindi makapagbalik.
Sabi niya doon ay nagpapautang sa Diyos. Just imagine, ang Lord may utang sa'yo. Oh. Kaya sabihin mo sa mo, kapatid, tulungan mo naman ako. Sabi niya, mas mayaman ka pa nga sa akin. Kaya tinatry ko pa kayong pangitiin ba ganitong oras dahil nga ay alas 4 at nabusog po kayo. Okay. Okay, yung iba kari-kari daw po ang kinain. Ayan, okay. Anyway, so ang buhay natin ho, nung nag-camp kami misa ng mga worship team or yung mga Tagalusan doon sa Mudong, mayroon pong isang nag-bonfire kami ng gabi. Nagsiga kaming ganyan. Tapos nakatulog na kami lahat. Na maaga kong gumising, wala na yung apoy. Doon sa pinag-bonfire namin. Tapos nagdala ko ng kahoy. Tapos inaano ko doon, sinungkit ko ngayon yung abo kasi aalisin ko dapat. Nagtataka ko, mayroon pa palang baga sa loob. Ang ginawa ko lang, ipinatong ko ng patriangle yung mga kahoy na dala ko. Kumuha ko ng mga briquettes, yung mga madaling masindihan. Ipinatong ko lang doon sa nagbabaga na kukunting na nagbabaga na. At yun ay umapoy, nasilaban ulit at nagningas. At napakinabangan muli namin ng umaga. Bakit ko sinasabi ito? Ang apoy, ang passion, sigla, galak, excitement, or yung espiritu ng Diyos, yung passion na nasa sayo, ay nandyan lang yan. Minsan, natatakpan lang ng abo. Natatakpan lang ng abo ng depression, abo ng negativity, abo ng kakulangan, abo ng sakit karamdaman. Natatakpan lang, kaya akala mo wala na. Natuwa ako, hindi ko na kailangan kumuha ng posporo pa para sindihan. Ipatong ko na lang, i-stir up ko na lang, paypayan ko na lamang, aapoyhan. Marami dito sa ating kalagitnaan, wala nang Kristiyano siya, kumusta ka? Walang kaapoy-apoy, walang ka-passion. Kumustahin mo yung katabi mo, kumusta ka pa? Kumustahin mo nga. Tingnan nyo. Naiba. Wag naman kayong ganyan kapag iba naman ang kausap ninyo, ha? May nakita ko, kumusta ka? Wag naman. Baka mamaya magkasalubong kayo doon sa tram naman, may nakumusta sa'yo. Wag naman ganon. Okay, ang ibig ko pong sabihin, tignan nyo sa isang bahagi ng yung buhay, nandyan lang yung apoy, natatakpan lang. Natatakpan lang, kailangan lang paypayan, stir up. At yan ang gagawin natin ngayong hapon na ito. Okay? Sabi po niya sa Ephesians chapter 2, chapter 3, verse 14. Okay? Palitan po tayo hanggang Revelation 20. Hanggang verse 21. Okay lang ba yon? Okay, palitan po tayo. Okay? For this reason, I kneel before the Father. 15. I pray that out of His glorious riches, thank you, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Asan ako? Verse, wala. Asan na kayo? 18 na ako. May have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, how long, how high, and deep is the love of Christ. Verse 19. Sabi niya sa 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine,
Sabi niya, according to His power that is work within us. 21, sabay-sabay po tayo. To Him, be the glory, in the church, and in Christ Jesus, through all generation, forever and ever. Amen. Ito ay panalangin na Apostol Pablo ho sa mga taga-Efeso. At ito rin po ay panalangin at kailangang tinatamasa ng bawat Kristiyano. Ang Ephesian Church, they are believer, they are Christians already. Kaya lang may mga bagay na namimiss nila. May mga bagay na dapat nilang ma-enjoy at hindi nila ma-enjoy. Sino dito naka-iPhone 17? Taas ang kamay yung mga yung latest iPhone 17. Sa TSP daw, iPhone. Di ba? Kadalasan kapag iPhone 17, 16, lalong-lalo na yung ating mga senyoren. O iba, kadalasan, bago yung phone mo, pero kadalasan na ginagamit mo pang tawag, pang message, pang Facebook, social media, games. Wala na. Hindi mo alam na, picture pala, pang picture. Hindi mo alam na pwede mo pang mga gamitin sa email, so on. Hindi mo alam. Minsan hindi natin na ma-maximize. Darating na ang iPhone 18. Ang alam mo lang, selfie. Naranasan nyo ba nang nagpagawa kayo ng phone, pumunta kayo sa Apple, tapos hindi nag-work, ako nang ranasan ko po. Kabili-bili ko ng phone, wala akong marinig. Hello! Bumalik ka kaagad. Yung pala may balot pa ng... yung akala ko cover lang yun ng yung kasi bago, yung pala balot pati yung microphone, yung wala, broken. Why, it's new. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Minsan may ganyan tayo sa buhay. Nagrireklamo tayo, ganito, hindi nagwo-workout, hindi na ganyan. Sa totoo lang, pag binasa mo ito, tingnan nyo, basahin natin sa verse 16. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Nasaan ang Espiritu ng Diyos? Saan siya kumikilos? Sa labas ba? Sa loob. Kung Kristiyano ka, tinanggap mo si Kristo, nakakaranas tayo sa Panginoon, nandiyan si Kristo, ang banal na Espiritu na nasa buhay mo, kapatid, marami kang namimiss kung hindi lumalabas ang fruit of the Holy Spirit dyan. Marami kang namimiss na dapat ini-enjoy mo ang buhay Kristiyano mo, ang pagiging tao mo dito sa lupa. Kaya lang, iba kasi ang focus po natin. Number one, sabi niya dito, comprehend the love of God. Ibig sabihin, understand the love of God. Unawain natin daw ang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos. Napakababaw na parang unawain ang pagmamahal. Kasi ang pagmamahal lang, ang sukatan lang ng pagmamahal misan ng tao, pagmamahal ng Diyos sa tao, katayo misan na tao, para yung pagmamahal lang sa boyfriend, girlfriend, asawa, hindi ganon. Mas malalim pa. Kaya sabi ni Paul sa verse 14, sabi niya, unang-una sa verse, for this reason, I kneel before the Father. Sabi niya, I pray, nilulud ko na kayo, pinagpipray ko na kayo ay, pagdating dito, verse 18, na may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, how long, how high, and deep is the love of Christ. Yan ang prayer ni Paul, sabi niya, Ephesians Church. I pray na maunawaan, ipinapanalangin ko na maunawaan nyo gaano kalalim, kalawak, kataas ang pag-ibig ng Diyos sa inyo.
Minsan tayo kasi bilang Kristiyano, hindi natin alam kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kinukumpara natin, iniwanan ka, katapusan na ng mundo. Ang pagmamahal, minsan sinusukat natin, kaya nga sabi niya, how wide, how long, unsukatable, immeasurable. Amen? Hindi lamang po sa para taga-Ephesians ang word na ito, kasi maraming mga taga-Great Awakening Church, Geneva, kung umasta parang walang nagmamahal. Parang napag-iwanan na. Tignan mo nga yung katabi mo. Oh. Kukumustahin mo. What? I pray na may stir up. Yung pagmamahal na yan ang nagdala sa iyo ngayon dito. Nandito ka dahil mahal mo si Lord. Amen. Dahil mahal ka niya. Umaawit ka dahil una siyang nagmahal sa iyo. Binago ka niya, niligtas ka niya, pinagpala ka niya. Lahat ng meron ka na pagpapala, hindi lamang dahil walang magawa ang Diyos, dahil mahal ka niya. Tandaan po natin yan. Ano man ang nangyayari, ano man yung mga bagay na wala sa iyo, hindi yan ang basihan, sukatan ng Diyos na hindi ibig sabihin hindi ka na mahal. Amen. Amen. Sabihin mo sa katibo, kapatid, maghunos dili ka. Mahal ka ni Lord. Pastor, kasi nga kung maunawaan natin ito, how wide, how long, hindi pa yung nararanasan po natin ngayon. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Ako, kung alam, itong nararanasan ko na ito na pagpapastor, matagal din na naidlip ito, matagal, wala, akala ko hindi ko kaya ito. Yung mga umaawit, sila Sister Shari, sila King, yung mga kumakat, akala nila, yung mga life group leaders, akala wala. Pero nandyan lang yan. Na-stir up, dumaan sa proseso ng paglago, na-born again, nandyan yan. Kaya ngayon, pinapaypayan mo yan at maraming nakikinabang. Yung passion, yung sigla, yung ningas ng pagiging Kristiyano, nandyan lang yan. Natatakpan lang, ulitin ko minsan, ng mga abo ng mga nakaraan. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, i-delete mo na ng number ng ex mo. Minsan yan ang pumapatay ng sigla mo. Ba't ko nasabi yon? Minsan kasi, yung mga nakaraan natin, instead na on fire ka na, baka kasi, maging maapoy na sana ako, baka kasi. Amen. May mga bagay na mahirap, pinapahirapan mo lang sarili mo. Sa totoo lang, napakasimple. Ginawa na kasi lahat ng Diyos ang lahat. Ang gawin mo na lamang, tanggapin mo ng buong buo. At enjoyin mo, unawain mo. Hello? Yan ang sabi ni Paul. Understand, comprehend the love of God. Pangalawa, lumalalim. Number 2. Pakibasa ko yung number 2. Ngayon, nabasa mo na. Hanggang napasa mo lang ba? Experience. Nung nakita ko si Pastora Cathy at na-in-love ako, hindi nagtapos doon. Hindi nagtapos doon. Single pa kaya siya? Ang daming mga tanong na kailangan kong sagutin. Kikilalanin ko siya. Amen? Alam ka naman, ay, crush ko siya. Pero kapag sabihin mo, break na kami. Yung parang, kikilalanin ko siya. Gagawa ko ng paraan para maranasan ko yung love na nang sinasabi. Ganon din ito. Lord, sabi mo, Panginoon, mahal mo ako, singlawak, walang kasukat ang pagmamahal mo. Lord, ngayon, gusto kong maranasan. Amen? Kasi yung pagmamahal ng Diyos, yung kapatayan ni Kristo, ang expression nito, ang focus nito, ang target ng love na yon ay tao. Amen? Napakasarap kaya na marinig. Ginagawa ka ito para sa'yo. Ang laban na to. Amen?
Di ba? Napakasarap na. Bakit ang sipag-sipag mo ginagawa ko to para... Kaya natin ginagawang mga bagay-bagay na ito dahil nararanasan mo na ngayon ang love ni Lord. Ang isang taong nakakaranas ng pagmamahal ng Diyos, yung bang dumating ka na sa punto na ayaw mo siyang masaktan dahil mahal mo rin siya. Amen. Hallelujah. Ang nagmamahal, pag nagmamahal ka, hindi mo sinasaktan yung taong mahal mo. Masaktan mo man, hindi sinasadya. Pero gumagawa ka ng paraan para manatili, maapoy, passionate ka pa rin sa Lord, yung pagmamahal mo sa Kanya. Sino dito nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Kapag gano'n ang attitude nyo, kaya isinuko mo na yung drugs, isunuko mo na yung mga bisyo, isunuko mo na yung hindi pagpapatawad, isunuko mo na yung mga pride mo, isunuko mo na lahat ng mga bagay. Kasi sabi ng Kanyang salita, if you love me, obey my command. Kaya ka bumait dahil naranasan mo si Lord. Tignan mo, nung una kong nakita si Pastora Cathy, hindi niya makita yung kagaspangan ng ugali ko. Mayroon ba dito? Nung nanligaw ba si Kuya Henry kay Ate Cathy, magaspang, magano siya, hindi siya magugustuhan. Nung nakita ko siya, nakita rin niya ako, pinis ang aming mga kilos. Gumaganon-ganon siya. Parang ano, ako naman, Basta ka. Amen. Pati damit, ayos. Hindi niya kasi bumabait ako dahil ganun din sa Lord. Kapag nararanasan mo siya, nagiging pino ang ugali mo. Nung nakita ko siya, kahit galing siya abroad, ako naglilibre. Tapos nung wala na, kunwari bumubunot, ako na, gumagano ako na, pero wala na akong binubunot, ako na. Kasi galing siya ng abroad, bumuwi siya, lumabas kami, kumain kami ng mais con yelo, ako, mais con yelo lang Nung papunta na kami sa restaurant, ako na. Why? Ibig kong sabihin, yung mga wala sa iyo, minsan na ipapangako mo, nagmamahal ka Amen? Yung hindi ka nagpapagupit ka, nagtututbrush ka, nagiging mabango ka. Meron ba nito nanliligaw sa iyo? Nandidikit-dikit na yung kanyang buhok. Tapos, hello, ano siya? Tignan mo, nasalto yung kanyang false teeth. Di ba? Hindi ganon. Talagang pinis yan. Yan ang kagandahan kapag in love ka kay Lord. Tignan mo, nandito tayo. In love kayo sa Panginoon. Ramdam natin ang presence ng Lord. Oh, galit na galit ka. Muntik kang mapamura, hindi ka nagmura. Ay, nasa church ka. Why? Kasi alam mo, in love ka Amen? Nakikita niyo ba ang ibig sabihin? Yan ang ibig sabihin nito. Experience the love of God. Basahin natin ang verse 19. 1, 2, 3, go. Hallelujah. Sabi niya, ulitin ko po. Sabi niya sa 19. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled with the measure of all the fullness of God. Surpasses knowledge. Hindi ho basihan, hindi mo pa nakikita, di pa natin nararanasan to the fullest yung gustong gawin ng Diyos sa'yo. Amen. Kaya nga sabi ko, Lord, buti na lang nung panahon na gusto ko nang mag-give up, tinulungan mo ko hindi mag-give up, kundi mamibis ko ito. Amen? Kukwentuhan kami minsan ni Pastora, kagaya ng isang araw, kwentuhan kami. Sabi ko sa loob-loob ko, buti na lang ang asawa ko, binuksan niya ulit ang kanyang puso. Nung nakita niya ako.
Yung sarado niyang puso. Ayan. Nung nakita niya ko, napugihan siya. Si Lord, ang ibig sabihin, may mga bagay, kasi nga kung hindi niya binuksan muli ang kanyang puso, unang-una, yes, kasi as the Lord siya nagsisik, kung hindi niya binuksan ang kanyang puso para sa akin, na-miss niya rin ito. Na-miss niya ang kapugihang ito. May mga bagay, kapatid, na kung hindi mo binigyan ng chance, kung hindi mo binigyan ng chance yung taong nag-invite sa'yo dito, ngayon wala kang tinatamasa ngayon. Buti na lang may mga taong nagtiyaga sa'yo, nag-pre-encounter, nag-encounter. Gusto ko nga marinig ang sigaw ng mga Women's One. Women's One! Yun. Women's Two! Women's Two! Women's Three! Woo! Women's Four! Yan. Women's Five! Women 6! Woo! Women 7! 8! Women's 9! 10! 11! 12! Wow, talaga. M1! Men's 1! Misa pa, Men's 1! Nandun nagsisecurity yung iba. Men's 2! Ba't busis babae kayo? M3! Men's 4! Why? Sinasabi ko ito dahil ang church po natin ay may mga life group sa mga bago. May mga life group na kung saan tinutulungan namin kayo na mag-grow sa Panginoon. Kasi hindi kaya lahat ni pastor, ni pastora, ang bawat isa. May mga life group na nagmamahal din sa inyo. Amen? At yan, inaalagaan namin kayo. Wala kaming ibang motibo kundi dalhin namin kayo kay Kristo. I-pre-encounter nila kayo. Aalagaan namin kayo in biblical way. Kaya ganun din itong church na ito ay ang currency ng church na ito ay yung pagmamahal ng Diyos. Kaya yun ang nagmumubilize lahat po ng mga gusto kong marinig ang sigaw ng mga worship team. Isa pa, mga worship team and creative arts. Wow, okay. Sila bakit ko sinasabi? Tulog na kayo, nagpa-practice pa sila. May mga bagay minsan na kailangan nating makita ng malawakan at maranasan. Kagaya minsan, nung tayo mismo ay, halimbawa, mag-abroad ka dito sa Switzerland, napanood mo na Google mo na, and so on. Pero iba yung nandito ka. Iba yung ikaw nakakaranas ka. So yan din, I pray na maranasan pa natin ang pag-ibig ng Diyos at maunawaan. Di lang maunawaan, kundi maranasan. Kahit sabihin nila sa'yo, mahal kita, kung di mo naman ramdam, wala effect. Number 3. Ano po sabi ng number 3? Be filled with God. Pa-intense itong prayer ni Paul na ito na dapat ito ang design ng bawat Kristiyano. Sabi ni Paul, unawain ninyo. Na maunawaan ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Na maranasan ninyo ang pag-ibig ng Diyos. And then last, na mapuno kayo ng pagka-Diyos ng Diyos. Hallelujah. Hindi lamang na yung love, kundi ang Diyos may be filled with God. Hello? Kaya nga ang buhay na yan, itong buhay na ito, templo ng banal na Espiritu ito. Ang banal na Espiritu ay Diyos mismo. Kahit saan ka mapunta, siya ang nag-i-encourage sa'yo. Kaya ka nagpapatuloy, kaya ka gumagaling, kaya umaayos ka sa mga decision-making buhay, guided by God. Amen po ba?
Hindi tayo may isahan. Alam niyo po ba, sa Jeremiah chapter 20 verse 9, ito po si Jeremiah na kung saan passionate siya kay God, pero dahil sa pain na nararanasan niya sa mga tao ng Diyos, mga Israelites, iyak siya ng iyak, nag-intercede siya. Pero dumating yung time na sabi niya sa Jeremiah 20 verse 9, pakilagay po dyan, pakibasa niyo, 1, 2, 3, go! Oh, hallelujah. Sabi ni Jeremiah, dumating yung time na ayaw na niyang magsalita patungkol sa Diyos. Ayaw na mag-preach, ayaw na niya, suko na. Pero sabi niya sa last part ng kanyang sabi niya, His word burns in my heart. Like a fire, it's like a fire in my bones. I am worn out. Hindi ko kayang pigilin kahit ayaw ko na. Pero gusto ko pa rin. Maraming iba sa atin, ayaw na natin. Pero tingnan mo, tumagal ka ng 20 years, 10 years sa church. Why? Dahil sa pagmamahal, dahil sa salita ng Diyos na naitanim sa iyo, na hindi lamang panlabas na naitanim, hindi lamang sa isip, bumaba sa puso mo, kumbaga dumaloy na rin sa sistema ng buhay mo, hanggang sa buto niya. Amen? Siguro kapag bumahing siya, puro verse ang sinasabi niya. John 3:16. Alam niyo yung ayaw na niyang magsalita, pero yung salita ng Diyos na meron siya, hindi lamang niya binabahagi niya ito na may passion. Amen? Na may apoy, may impact. Hallelujah. May mga ganun. Ito pa naman si King David sa Psalm 118:24. Psalm 118:24. Isinulat ni Haring David ito noong panahon na hindi okay ang lahat. Anong sabi niya dyan? Basahin nyo with feelings. 1, 2, 3, go. Si David, alam niya na hindi okay ang lahat. Pero kapag dumating ang bukas, araw, bagong araw, ito ang kanyang deklarasyon. Kailangan niyang stir up, kailangan niyang utusan ng kanyang sarili. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Iano ngayon, magre-rejoice ako. Ito ang araw, parang ganito, nagbukas ka ng mailbox mo, puro bayarin. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, kahit maraming bayarin. Nag-check ka ng blood pressure mo, mataas. Mas mataas pa sa sahod mo. Ang taas naman, sobra naman. Sasabihin, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Nag-away kayo magkasawa, bagong umaga, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Iniwanan ka, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Pinagpala ka, ito ang araw na ginawa ng Diyos. I will rejoice. Amen. Stir up the passion, the fire that within, burns within in our hearts. Kagaya nung halimbawa ko kanina, yung embers na yon, natatapunan na, pero sabi niya, hinalukay. Pinaypayan. Amen? May mga bagay na kailangan mong stir up. Ayaw ko na maglingkod, aalis ako ng church, iwanan ko ng tatay ko, magre-resign na ako, ganito, ganyan. Nagsawa na ako, nakakasawa ang buhay, lahat. Tapos, nagising ka pa rin ng kinaumagahan. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. I will rejoice and be glad in it. Tapos tumawa ka ng pagkalakas-lakas. Sige nga ho. Kahit fake na tawa, tumawa kayo nga ng malakas. 1, 2, 3, go. Isa pa. Di ba? Yung bang, this is the day that the Lord, I will rejoice and be glad in it. Alam niyo yung
sabi ni David, yes Lord, may problema, pero hindi ko palalampasin itong araw nito na hindi ko ninanamnam. Sisikat ang araw. Oh, di ba tayo nagtataka, tayo mga Pilipino, sa atin ito eh. Yung iba, sa dami ng kanilang mga ulam, hindi makakain. Ikaw, tuyo lang. Tumbang isang kaldero. Alam mo yon, talagang mayroon kang peace. Ramdam mo pa rin ang katapatan ng Diyos. I pray na makita nyo yun, marinig ninyo, hindi lamang siya tinuturo ko, marinig ninyo mismo ang Diyos ngayong umaga, ngayong hapon. Na Lord, marami kong mga bagay na dapat ipagpasalamat. Kaya sabi ni Paul dito, sabi niya, balik tayo sa verse 19. Malapit ako matapos, sabi niya sa verse 19, and to know God, and to know His love, that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Kaya ngayon, kumbaga dyan sa lake, ang nararanasan mo lang, isang tansan pa lang, o isang baso pa lamang ng espresso. Huwag kang mag-rejoice. Pa dyan, marami pa. Amen. Marami pang mga anak, mga kabataan, mga anak, marami pang nakaabang sa future ninyo na magaganda. Marami pang mga nakaabang na mga pagpapala ang gawin mo lang. Stir up mo yung passion mo, magningas ka, gawin mo ang nararapat sa Diyos. Pero pastor, paano kung wala na talaga? Pagod na ako. Ayaw ko na. Anong gagawin ko, pastor? Ito pwedeng makatulong sa atin. Discouraged na ako. Ginawa ko naman po lahat. Matagal na akong parang umaatin na lamang sa church. Ginawa ko naman po lahat. Ganyan. Pero saludo pa rin ako kung gano'n na ang attitude mo. Yung bang pumupunta ka pa rin ng church kahit hindi mo na-feel. Congratulations. Why? You're attending church by faith, not by feeling. Ayaw ko na. Pinapatamaan na po lagi ni pastor. Ayaw ko na dahil ako lagi ang napagkikita ni leader ko. Ayaw ko na. Pero nandito ka pa rin. Ayaw ko na nadaanan ng bahayang bahay namin sa Leyte o sa Ayaw ko na. Pero nandito ka pa rin kahit hindi okay ang lahat. We call that faith. Hindi pagpipretend yun na Lord, hindi man okay. Alam ko, pag-ating ko ng church, umiiyak man ako habang nasa tram dahil sa problema ng aking nararanasan. Pagdating ko sa church, Lord, parang naghahabol ka ng oxygen spiritually. Lord, church, kasi na doon ang presence ni Lord, church. Biglang nagpakanta si Sister Shari, sa biyaya mo lamang. Yung umiiyak, gumagano'n ka na. Pumapalakpak ka na, talon, lumulong. Nakalimutan mo, punong-puno ka na ulit. Amen? Punong-puno ka na ulit. Ngayon, Lord, salamat, pinalakas mo ko. Yes, nandun pa rin ang problema, pero kaya kong harapin ito. Sa biyaya mo lamang. Kung ang ginawa mo, wala namang ganito ang buhay. Tawagan ko na ngayon si kumare, kumpare. Pare! Kung kita tayo sa ganito, sa gardo, sa liolog, di ganito, ako bahala. Bebe! Wala na. Nadagdagan pang problema. Pero buti na lang, nandito ka. Amen? Praise God. Di yata kayo masaya. Sabi niya sa Hebrew chapter 12, verse 1 to 3. Hebrew chapter 12, verse 1 to 3. Dito ako magtatapos. Noong nakakaranas ka na talaga, I'm not here to convince you. I'm allowing God to convince you to stir up again yung fire. Gusto lang kitang paypayan. Gusto lang kitang i-encourage. Hindi kita itutulak. I-encourage kita na mayroong pang apoy dyan. Stir up mo lang. Ito sa Hebrew chapter 12, verse 1 to 13. Ano pong sabi niya dyan? Therefore, since we have... Pakibasa niyo po ng malakas. 1, 2, 3, go. Tumayo po tayo. Sige, tumayo po tayo.
mo nang sumuko? Hindi ka pa rin na-encourage kahit tinouch ka na ni Lord? Nakita mo ng blessing, favor, pag-ibig ng Diyos, gusto mo pa rin sumuko? Meditate this word. Unang-una, consider them. Sabi niya dyan, we are surrounded great multitudes. Sayang naman, nabibless na si Mr., si Mrs., si Kumare. Nakita nila ng laki na ng pagbabago mo. Ang langit, kita na niya ang pagbabago mo, blessing mo. Bukas, surrounded that cloud of multitudes. Sayang naman yung mga naranasan mo. Consider those people. Kung susuko ka, kung aayaw ka, tatalikod ka, paano na yung asawa mo, anak mo, life group mo? Paano na yung mga taong nagtiwala sa'yo? Amen? Kaya ang gagawin mo na lamang, paypayan mo yung passion. Stir up the fire, the passion that within. Amen? Amen? And then number 2, consider ourselves. Tignan mo sarili mo. Ang layo na ng narating mo. Yes, nadapa ka, nagkamali ka, nagpatibong ng enemy. Pero, take note, ang dami mong pagkadapa, ilang beses ka na rin itinayo. You are getting stronger, sister. Amen. You are getting stronger, brother. Bawat dapa mo, natututo ka, na-strengthen ka. Nagiging wise ka lalo. Hindi ko sinasabing magpakadapa ka na magpakadapa. No. Inaalaw ng Lord sa yon. Kasi yun lang paraan para makita mo na pinapatatag ka, lalong-lalo na kung kasama mo siya. Huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Oh, hallelujah. And then lastly, consider Jesus. Anong ginawa niya sa cross? Hindi ka niya give up. Hanggang ngayon, hindi ka niya gini-give up. Hindi tayo gini-give up. Consider Jesus. I pray na ma-stir up muli yung fire sa puso natin. God, sa oras na ito, bring back the passion. Dumalo ulit ang revival sa aming buhay. Ma-revive kami. Lord, makita namin, malaman namin kung gaano mo kami kamahal. Maranasan namin ang pagmamahal mo. At hindi lamang ang pagmamahal mo, maranasan ka namin yung kalapitan mo. Muli, O Diyos. Come on, let's sing the song. Sing what you can do, God of wonders. Power has no end. Things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, Let up. hope arise. Death is overcome. I want to sing this song with boldness. You've already won. Oh God of revival, you rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So I should my faith. Amen. Oh, you defeated
trust in you alone. Come on, declare. If there's no grace and the walls you can break through, no mountain you can move, all things are possible. Hallelujah. There's Lord, strengthen your people. Stir up the fire. We're singing that song. Nag-iignite. So that you can save, all things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, with override. With overrise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival, the darkest night. Father, in the name of Jesus, lahat ng mga kamay na nakataas, stir up one more time. Fight the flame. Oh, ignite the fire, Lord. Hallelujah. Ibalik yung tapang. Ibalik yung sigla. Don't just be quiet there. Stir up. Hallelujah. Oh. Come awaken your people. Come awaken your city. God of revival, pour it out, pour it out. When strongholds crumble, I hear the shakes hit the ground. Oh God of revival, pour it out, Lord, is awakening. pour it out. We say, come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every song of the I see the shake the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival. Some of you are threatened or nagkakaroon kayo ng takot. Hindi ka maka-go through dahil sa matindi ng naranasan mo sa nakalipas na panahon. Naranasan mo na sugat ng lalim. At sinasabi mo, masisisi nyo ba ako kung tumigas ng puso mo? But you know what? This afternoon, just open up your heart wide and allow the Holy Spirit, our God, to embrace you. Para ma-enlighten, masindihan ka muli. Manumbalik ang tapang mo, ang lakas mo, ang sigla mo, ang pangarap na nawala, may balik sa'yo. Kung na-out of focus ka, nire-refocus ka ng Diyos. Hallelujah, God. Lord, lahat, Panginoon, na nakaranas, O God, ng mga pait na karanasan sa nakalipas, patapangin mo. Sino man dito, Panginoon, ng mga nasugatan because of their own, sa kanilang maling desisyon, pagalingin mo, Panginoon. Magkaroon ng restoration. Hallelujah, God. Hallelujah, God. In the darkest night, You can light it up. light it up, light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already
sound. Oh, hallelujah. Yes, yes, yes. You can light it up. Yes, Lord. Jesus. Let hope arise. Let the door come. Oh God of revival. Yes, Jesus. Hallelujah, God. Father, help us, Lord, to know you more. Tulungan mo kami, God. Hindi lang kami, Lord, nakabase sa physical naming paningin. Kundi, Lord, makita namin puno ang nakikita mo sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, O God, na manatili yung sigla namin. Maunawaan namin, Lord God, kung sino kami sa harapan mo. Tulungan mo, Panginoon, ang mga nanghihina na maging maapoy muli. Oh, hallelujah, God. Sige ho, idantay nyo ang inyong kamay. Manap kayo ng kapartner ninyo. Panalangin nyo siya. Maganda kung kilala nyo yan. You know their situation. Just pray for her. Pray for her. Lord, help my brother, help my sister. Stir up the gift. Fan the flame. Come on. Pray as loud as you can. Hallelujah. Sing that song. God of revival. God of revival. God of revival. Believe in you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Come on! Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang lalaban sa'yo. Kung hindi mo kaya ngayon, naniniwala ang Diyos sa'yo na makakayanan mo.